Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako po si Rachel. Sumulat na po ang atitin ko sa inyo dati. Kwento niya yung first airplane ride ni Papa on his 50th birthday. Baka po naalala niyo din si Papa Edgar Rosales. Siya po yung nagtitinda ng tagungirit herbal oil from Bicol na dumalaw sa inyo dati. Ay, oo, natatandaan namin yan. Oo. Yung kulay-pula. Kulay-pula, yes. Gustong-gusto namin yung Nasa tagungirit. tube at saka nasa bote. Yes, oo. Yan, Ubus na correct. yung sayo? Oo, ininom ko na nga eh. Ako din. 3 times a day, di ba? Oo, iniinom ba? 3 times a day, 7 days a week. Oo, tama. For 2 Tama months. naman yung ginawa, di ba? Oo, tama. Kaya ubus na. Oo, natatandaan namin yung Yes. tagungirit herbal oil from Bicol. Mm-mm. Sumulat po ako para magbigay pag-asa sa mga taong pinanghihinaan na ng loob dahil sa karamdaman. Ipinanganak akong may butas ang puso. Nang isilang ako sa bahay sa tulong ng isang manghihilot, akala nila maitim ako. Yun pala, I was a blue baby. After a few months, pabalik-balik daw ang ubo at sipon. Dinala ako sa albularyo pero dahil hindi ako gumagaling, dinala ako sa doktor. Posible daw na may sakit ako sa puso kaya pinayuhang dalhin sa Philippine Heart Center. Nagtitinda lang ng tagungirit oil si Papa at wala namang trabaho si Mama kaya isang taon na ako nang madala sa ospital. Mahal kasi ang pamasahe mula sa amin sa Albay. Doon nakumpirma na kailangan kong sumailalim sa operasyon dahil sa sakit sa puso. Lumapit kami sa mga ahensya ng gobyerno para humingi ng tulong. Naranasan naming matulog sa labas ng ospital dahil kulang na ang pamasahe namin pauwi. Ang ending, hindi din natuloy ang operasyon dahil walang available bed. Pinilit kong mamuhay ng normal sa kabila ng karamdaman ko pero sadyang madaming limitasyon. Hindi ako pwede sa mga nakakapagod na activities. Kahit nga yung sarili kong bag, hindi ko mabuhat. Still, na-confine ako sa ospital ng 1 buwan when I was in grade 4. Kaya tumigil ako sa pag-aaral. Sabi ng doktor, ibigay na daw ang lahat ng gusto ko dahil hindi na ako magtatagal. Hindi ako bumigay. I went back to school the next year. Sa awa ng Diyos, I finished high school. Pangarap kong maging guro kaya kahit tutol ang pamilya ko dahil baka daw hindi ko kayanin, pagtuturo ang kinuha kong kurso. Pagtungtong ko ng second year, halos araw-araw naninikip ang dibdib ko. Napilitan ako magpahinga ng 1 taon. I went back to college after a year and in 2015, I finished my bachelor's degree in secondary education, major in Filipino from RTU, Mandaluyong. Agad akong kumuha ng licensure examination for teachers at naipasa ko naman. In 2016, natanggap ako bilang guro sa isang maliit na private school sa Cavite. Nang sumunod na taon, natanggap naman ako sa University of Perpetual Help sa Molino at nagturo ako sa grade 11 and 12 students.
Masaya ako sa trabaho pero hindi kinaya ng katawan ko ang physical at mental stress. Kaya napilitan akong mag-resign. I got married in 2022. Tanggap ako ni Roldan sa kabila ng aking karamdaman. August that year, sinumpong ng grabe yung sakit ko. Hindi ako nagpadala sa ospital dahil sapat lang ang kita ng asawa ko bilang mekaniko sa araw-araw naming gastusin. 1 linggo akong hinihingal kahit wala naman akong ginagawa. Iniiyak na lang naming mag-asawa. Last January, nakita ko yung Heart Warriors FB group. Isa itong supportive community for people living with heart conditions. May nabasa akong post noong April na naghahanap sila ng beneficiaries for a catheter device closure. Yun yung eksaktong solution sa heart problem ko. Nag-message ako and I was immediately given a consultation schedule. My surgery was scheduled after a week. On April 28, 2023, naoperahan ang puso ko. 7 months after the operation, I recovered fully. Hindi na ako hinihingal and my heart rate is normal. After 32 years, my heart is finally fixed. I am beyond grateful to God, to the doctors who operated on me, and to the Operation Brave Heart sponsored by Rotary Club International for healing my heart. I can now tutor the kids dito sa lugar namin. Masaya ako nakakakilos ng normal at naipagpapatuloy ang mga pangarap ko. I am a living testament that everything will be okay in God's time. We just have to keep the faith and believe in Him. Huwag tayong susuko dahil ipapadala ng Diyos ang mga taong tutulong sa atin. Sabi nga sa Matthew 19 verse 26, with God, all things are possible. Salamat sa pagbasa ng aking sulat, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Rachel. Napakaganda naman ng kwento. Napakaganda. Sobrang daming magagandang lessons. Actually, yung mga lahat ng sinabi niya, uulitin lang naman din talaga namin ni partner. 'Di ba? Ang isa talagang tumatak sa isip ko habang binabasa ko yung kwento ay yung na lahat ng pagkakataon, lahat ng tao, lahat ng nangyayari ay may tamang panahon. 'Di ba? Correct. Maaaring may mga bagay na pinipilit mo sa ngayon, pero kung hindi pa talaga nauukol, hindi talaga bubukol eh. Kahit na anong effort, kahit anong klaseng ginawa mong pagpupursige, kung hindi mo pa panahon para dyan, hindi pa talaga. Kanina napag-usapan natin yung pagkakapanalo sa competition, di ba? Lahat naman yan nag-e-effort eh. Lahat naman yan gumagawa ng ways. Lahat naman yan may pa-costume ng mga pabongga. Lahat naman yan gumastos. Pero dahil hindi mo pa panahon na maging champion, hindi mo pa talaga panahon. Di ba? And dito sa mas malalim, 'di ba, na kwento ni Rachel. It took 32 years before yung kanyang puso ay talagang tuluyan na mag-recover. At ano yung lesson na matututunan natin dito? That truly, patience is a virtue. Yes. 'Di ba? Truly, hindi po talaga lahat ay merong ganyan, yung merong pasensya. Kadalasan po ang pasensya po natin kasing liit po ng natin na blackheads. Ganun kaliit. Kung medyo malaki yung blackhead mo, at least medyo malaki-laki yung pasensya mo. Tsaka kung marami-rami yan, kung marami-rami, edi 2 kilo na.
'Diba? May mga pagkakataon talaga na ang hirap maghintay, lalong na kung lagi mo siyang dinadasal. Napakahirap talagang maghintay, talagang parang ang tagal. Pero truly, we really have to wait kasi everything will arrive, will come at maisasakatuparan in God's perfect time. Agree, 'Di ba? agree. Sabi nga, He makes all things beautiful in God's perfect time. So, yun isa, 'di ba? Na kailangan mo maghintay. 'Di ba? Na mag-effort ka katulad ng ginawa ni Rachel, 'di ba? Ginawa ng paraan, kahit yes. papano, laban lang ng laban kahit mahirap, 'di ba? Pero eventually, 'di ba? Kailangan maghintay sa tamang panahon. Mag-e-effort at maghihintay sa tamang panahon, 'di ba? Napakaganda, Ang no? ganda-ganda talaga. Ako, ang isa sa mga naging impression ko sa kwento mo, napaka-uplifting, no? True. Parang lahat tayo binuhat, nagkaroon ng pag-asa Correct. ngayong oras na ito Totoo. habang pinapakinggan yung kwento ni Rachel. At dito mo talaga may intindihan na the things happen for a reason. Sa True Malu. Diba, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. This is a hard thing, a difficult thing for people to learn. Totoo yan. Na, mahirap maintindihan, namatayan ako, mahirap maintindihan. Naiintindihan din natin yon. Pero kung maniniwala tayo that everything happens for a reason, magkakaroon po tayo ng pag-asa eh. Medyo mabubuksan yung isip natin. In this case, ano yung mga dahilan bakit nangyari ito sa kanya? Tama. Diba? Naging gentle siya sa kanyang katawan, maingat siya sa kanyang katawan. Ito na yung listening to your body. Yes. Kung siguro naging normal yung puso niya noon, baka ngayon ano siya eh. 'Di ba? Hindi niya inaalagaan ng gusto. Tayong ganung mga tao. Oo, abusado tayo yes, eh. Porke perfecto yung katawan natin. Everything is functioning well. Abusado tayo magpuyat, mag-inom, maggumawa ng bisyo. Ang daming tinamaan. Kasama na tayo. Diba? At hindi natin na-realize yung value nung mga taong may pinagdadaanan. In terms of health, Yes. So, ito yung dahilan. Siguro binigay sa iyo itong klase ng problema kasi gusto niyang gusto ni Lord na matuto kang alagaan yung katawan mo. Pero bibigyan kita ng solusyon eventually. Correct. Diba? Parang ganun yung sinasabi niya. So, in this case, sinasabi natin mga kaibigan, never stop trusting God and His plans. Kasi nga, everything happens for a reason. Tama. These reasons may hurt you. These reasons may cause you pain. But in the end, diba, mananaig yung faith mo kay Lord. Na Lord, diba, salamat na overcome ko itong ganitong klase ng problema. Diba? Kasi nga naniniwala ako that everything happens for a reason. And everything works out for the good of all Yeah. those who love Him, di ba? Yes. So napakaganda. At isa pang pwede nating mapikap dito. Bakit nangyari, di ba? Sabi nga ni partner, para mas pangalagaan mo yung katawan mo. Pero bakit Totoo. din nangyari ito? Para maikwento mo sa Mahiwagang Burnay. Yes, that's another diba? purpose. And yung maikwento yung ganitong klaseng istorya sa Mahiwagang Burnay, napakalaking platform po nito. Di ba? Para maka-reach ng napakaraming mga tao. Tama. And to, 'di ba, sabi mo nga, you are a testament, 'di ba? Ikaw ang living proof, 'di ba? So with your story yung history mo, yung lahat ng pinagdaanan Yung mo, hirap mo, 'di ba? yung pain. Correct, 'di ba? It's a testament that if you truly have faith in God, 'di ba, na kung patuloy yung pagtitiwala mo sa Diyos, everything will work out fine. Yes. Alam ng Diyos ang ginagawa niya, 'di ba? Ako yan yung isa sa mga kapag may mga sumusulat sa Burnay tapos napipili yung story niyo, sa totoo lang pwede namang hindi mapili eh. Yun yung katotohanan. Hindi po lahat ng nakakapag-send nababasa po agad sa tamang panahon or nababasa at all. Hindi natin alam, 'di ba? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero pagka ang storya po ay napili para mabasa sa kwento ng Mahiwagang Burnay, lagi ako naniniwala na para maka-reach yung lesson sa napakarami at mas marami pang mga tao, 'di ba? Totoo. And yun yung nakita ko na parang pagdadaanan ng gusto to ni Rachel para pagdating ng panahon, maikakwento yung kwento niya sa mas maraming tao at dahil dyan, mas marami ang mai-inspire, At ito 'di na ba? yun. Ito na yung sinasabi And ito na natin, yung God's moment na perfect yun. timing. Correct. Another God's perfect timing. Totoo, 'di ba? Ito na yung full circle moment na tinatawag. Totoo yun. Oo. Lahat kung if you're going to connect the dots, Rachel, 'di ba yung time na nakita mo yung organization
'di ba, na ma-introduce sa yung organization na tutulong sa heart mo. para mapalitan yung puso mo. That's another God's perfect timing. 'Di ba? Galing talaga. Yung recovery period mo, after the recovery period, sinong mag-aakala na pwede mo namang hindi maisip na magsulat sa tambalan eh. Totoo, That's diba? another divine intervention. Pag Correct. magpadala nga ako sa tambalan for people to be inspired. Diba? Tsaka ang na-meet namin si Tin, tsaka si Papa Edgar. Parang ikaw yung hindi namin na-meet, na hindi namin alam na may ganyan palang kwento. At isa pa, partner, no, lahat pala ng tao may talagang truly may pinagdadaanan, 'di ba? Yes, Hindi namin nakita sa pagiging masiyahin ni Tin at saka ni Papa Edgar na parang minasahay pa yung likod-likod natin, no, natatanda mo, partner, no, na may ganyan pala silang pinagdadaanan. And again, isa na namang reminder that let's be kind to everybody. 'Di ba? Yung si Rachel ay naging teacher, 'di ba? Isang paalala to para sa mga estudyante, maging mabait po tayo sa mga teachers natin. Hindi po natin alam, nilalaban lang nila kasi passion nila yung pagtuturo. Pero yung isa pala dyan, may butas yung puso. Tama. 'Di ba si Rachel? 'Di ba? Ano ba, sasabihin niya pa ba? Isusplok niya pa ba sa mga estudyante? 'Di ba? Hindi. Tumuloy lang siya sa paglaban. So let's be kind to our teachers. Let's be kind to everyone kasi hindi po natin alam ang laban ng bawat isa. Correct. At yun yung laging pinapaalala ng tambalan. Diba? Correct. Let's find kindness in our hearts. Sa true, Lali. Kailangan natin gawin yun everyday. Kailangan Tama. nating i-practice yun, maging mabait tayo sa Correct. kapwa natin kasi may magandang balik din po sa atin yan. Maraming salamat sa iyo, Rachel, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!